Mga unta guys. Higutom jud ko. Inani ang mga gipang kapoy. Kauntag spaghetti. Spaghetti og pandesal. Siguro makadalawang bowl ako. Yung spaghetti, tapos meron pa akong pansit bihon. Nagutom jud ko. Ang dami kong binili. Meron pa akong rice dito, guys. Rice na may egg. Tapos, meron pa akong biko. Grabing pagkagutom ni guys. Sa mga Bisaya ang nakasabot. Napakoy biko diri oh. Actually, hindi pa ako natutulog niyan ha. Meron pa akong bihon. Ayan pa yung bihon ko. Ayan, may bihon pa ako. Kain tayo ng bihon. Alam nyo guys, may insomnia ako. Hindi ako makatulog. Kaya ang ginagawa ko, gumagawa ko ng paraan, kahit anong mga racket na pagkakapirahan, pagkakakitaan, ginagawa ko yan. Kasi para mabisi ang utak ko, mabisi yung ano yung, I want to kill the time. Alam nyo yun? Tapos ito, nagugutom na talaga ako. Tapos, hindi ako pwedeng matulog. Bakit? Kasi, meron akong inquiry sa alahas na kailangan kong abangan kasi baka magbayad. Alam nyo guys, lahat ng mga lahat ng mga racket meron ako. Okay? Lahat. Hindi ako nahihiya. Hindi ako nahihiya na pag nasa Pinas ako, kung ano-ano yung binibenta ko, ang importante sa akin, kumikita ako, may pang-support ako sa anak ko. Ang daming nagsasabi dyan, huy, ano bang nangyari kay Bibs? Anong nangyari doon? Wala na namang pera, wala nang pera. Anong nangyari? Ganito, ganyan. Huy! Mind your own business, okay? Pero guys, sabihin ko sa inyo, yung mga chismosa, ang palaka, na nagchichismis sa akin, hindi man lang makatungtong sa ibang bansa, pero ang lakas nilang magchismis. Never silang nakapunta sa ibang bansa, guys, pero chismis lang ang alam nila. Diba? Hindi ako pwedeng matulog dahil baka magbayad yung nag-order, yung nag-i-inquire ng alahas. Kailangan pag nagbayad yun, may profit ako o may ano na naman ako sa allowance ng anak ko, guys. Pero ikain ko na lang muna, nagugutom ako. Napagod ako kakala-live selling ng mga mura kong dress.
Nag-live selling ako, 20 pesos lang yung mga dress ko, 25. Bumili na kayo. Mga mura na lang yan. Hindi lang yan, guys. Yung mga gamit ko sa taas, ibibenta ko na yun. Ibenta ko na ng mura. Kasi, ayaw ko na, hindi ko na rin nagagamit. Hindi ko na siya nagagamit. Yung iba, ibibenta, yung iba, ibigay. Ang dami kong itatapon ng mga shoes, mga sandal, guys. Nasira lang siya. Sayang talaga. Nasira siya, na-stock up lang siya. Kasi nung COVID time, nag-stock up siya sa taas. Siyempre, nagbakbak yung mga bags ko. And then, last year, umalis na naman ako, guys. Pumunta ako ng Hong Kong. 6 months naman akong nawala. Nagbakbak na naman yung mga shoes ko, hay nako guys, nakakapanghinayang. Most especially yung bags na binili ko sa Charles & Kate, guys, like 6,500 na binili ko, siguro nagamit ko ng twice. Pagka COVID, guys, syempre hindi naman tayo lumalabas, naka-stock lang siya, tapos syempre hindi naman always naka-aircon, nagbakbak talaga, guys, na-stress ako. Tapos yung shoes ko na binili ko din sa Aldo or Charles & Kate din, na ang ganda-ganda siya, guys. Ang ganda ng design. White ang color niya. Tapos, nagbakbak din siya, guys. Ang mahal din ng bili ko sa Charles & Kate. Kasi nung before COVID, ang dami mo pang pera, bili ka ng bili, shopping ka ng shopping. Pagka COVID, guys, useless. Sinayang mo lang yung pera mo. Kaya yung ibang bags ko, guys, ganun din, nagbakbak. Bumili ako ng 1,000 plus na bag. Guys, ilang beses ko lang din nagamit, nagbakbak din talaga siya. Nakakapanghinayang, kaya alam mo yung lesson learned, yung natutunan ko. Sabi ko, bahala na sa sarili ko kasi I've learned a lot eh. Bahala na, guys, na isang piraso ang bag ko. Yun ang natutunan ko ngayon. Or 2 or 3, basta mamahalin, original. Kasi kapag puro class A, guys, hindi talaga sure na magtatagal siya. Tapos masasayang lang yung pera mo. Kung tutuusin, kung ito-total mo, yung mga ginastos mo sa mga class A mo, mga gamit, ang laki din ng halaga. Okay? Kaya sa taas, ang dami kong bags. Ang ugali ko pa naman, bago ako magdesisyon, guys, I think so many times na parang sabi mo, parang ayaw mo pang pakawalan yung gamit mo na pag nasira, nanghihinayang ka. Pero, sometimes, I think na bakit hindi ko nalang ibigay or ibenta ng mura sa ibang tao, at least makikinabang sila na wala sila masyadong gamit. So, yun yung natutunan ko. Sa dami ng gamit ko sa taas, guys, yung isang room ko na master's bedroom ko, ilan ang room ng bahay na to? Malit lang to, townhouse lang to, pero 3 bedrooms. Yung taas, guys, yung master's bedroom ko, punong-puno ng gamit ko yun, mga damit ko na paligid, mga bags ko, mga accessories ko, mga kung ano-ano, guys. Pag nakita mo, naiisip ko sa sarili ko, hindi ko naman nagagamit. Tapos naka-stock up. Tapos later, masisira, manghihinayang ka. Minsan, nag-iisip ako. Sabi ko, ibenta ko na lang, at least mapakinabangan ng ibang tao, na magkaroon man lang ako ng memory sa kanila. Kaya nga, di ba yung ibig sabihin, yung may kasabihan na, moments that turns into memories. So, for example, galing yung gamit sa akin, binenta ko sa kanya, at least, maalala niya na, oh, galing yan kay babes, ganito, ganyan. At least, malay mo, magdala ng swerte, di ba? So, napansin ko talaga, guys, na it's better talaga na konti lang ang gamit mo. Pero, original. Yung mamahalin. Kasi alam mo, nung nasa ibang bansa ako, kaya kong bumili ng LB sa ibang bansa. Like, grabe, guys, pero, ayan nga, sinasabi ko na sa inyo, kaya kong bumili ng ganyang halaga, no?
Pero, na-scam nga ako. Okay? Hindi, sabi ko na-scam ako. Na-scammer. Okay? Asawa ng British. Kaya humanda siya sa akin pag i-report ko na siya kay Tulpo, magharap kami to the public. Wala akong pakialam to the public. Diyan talaga guys, talagang sasabog ang bibig ko. Umutang siya sa akin. Pinerwisyo niya ako, hindi ako nakapunta ng ibang bansa dahil ang pera ko nasa kanya. Dalawa sila, ipapatulfo ko, kaya abangan nyo guys. Mas okay pang maging sikat ka sa public kaysa lukuhin ka ng tao. Kaya yung mga manluloko na tao na yan, dapat isumbong yan kay Rapi Tulfo. Oo. Kasi mamimihasa eh. Mamimihasa sila, makapal ang mukha. Kung nakikinig ka man, madam, humanda ka sa akin. Nanggigigil ako sa'yo. Yeah. Imagine nyo guys, pinaghirapan nyo, pinagpuyatan mo, pagod, puyat, pawis, tapos mapunta lang sa ibang tao na akala mo mabait noon, yung totoo, hayop pala. Sorry to say ha, kaya nanggigigil na ako. Abangan nyo guys, within this week, na kay Rapi Tulfo ako magre-report. Talagang, bago ako lumipad ng Mindanao, kasi nakabook kami ng tita ko, galing ng USA yung tita ko, nakabook kami ng Mindanao. Pero babalik din ako dito, si tita may iwan doon, babalik ako kasi ang dami ko nga inaasikaso. Number 1 na yung bruhang bruhilda na yan na ang kapal ng mukha. Ang dami niyang ano, guys, hindi ka nahihiya, foreigner ang asawa mo, tapos, foreigner yung asawa mo, tapos, sa tingin, as if ka pa, yung mga hindi nakakakilala sa'yo, parang tingin nila ang yaman mo. Pero yun pala, lubog ka na pala sa utang. Kung ako nga, wala akong asawa, ako pa yung inutangan mo, ikaw yung may asawang foreigner. Oh, di ba? Ako walang trabaho, ikaw may negosyo, ang kapal lang mukha mo. Balik mo yung pera ko, magharap tayong dalawa. Grabe guys. Lesson learned talaga sa akin yung nangyari, as in. Ang kapal lang mukha niya guys. Alam nyo ba? Minessage ko siya, humingi ako pambili ng school supplies ng anak ko at saka pang enrollment ng anak ko. Binaliwala niya ako. Ang kapal ng mukha niya guys. As in, na yung anak niya nag-aaral sa mga magagandang school. Pero ako, na may utang siya sa akin, hindi niya ako binayaran. Guys, naghirap pa ako maghanap ng pera pambili ng school supplies ng anak ko, pambayad sa school. Ginapang ko pa yan guys, samantalang ang pera ko nasa kanya. Yun ha? Kahit manood siya, dahil totoo yan. Ako yung tao na hindi ako plastic, hindi ako nagsisinungaling. Oo. Talagang humanda ka talaga sa akin. Dahil yan naman ang gusto mo eh. 'Di ba? Supposedly, dapat marunong kang makiusap. Dapat i-message mo ako na ganito, mag-down ka man lang. Aba, niwala man lang message. Naghintay pa na ipa-attorney ko, ang kapal lang mukha. Ipa-attorney ko pa daw. Gusto niya, gumastos din ako ng attorney. Ako bobo? Kaya nga ako naningil dahil wala akong pera, tas pang-attorney pa. Wala akong pambayad ng attorney, no? Kaya, no choice, guys. Kung gusto yung lahat ng kaya everyday, guys, promise, everyday ako nanonood ng Rapi Tulfo. Lahat ng mga kaso, as in, sinusolve niya talaga. Kahit maliit na halaga pa yan, kahit ang dami talaga, ang dami kong nakita guys na konting halaga lang sinusolve niya. As in, sobrang dami. Yan pa kaya sa akin guys? Ang laki ng utang niya sa akin. Kain ko na lang to guys. Kita nyo naman guys, di ba? Nag-live selling ako para kumita ako, para may extra income ako. Pero yung pera ko nasa tao, nasa maling tao. Guys, pagdating sa pera, dyan kayo magkakasiraan ng mga kaibigan. Promise. Many times nangyari sa akin yan. Kaya yung ibang kaibigan ko na may utang, ako may utang ako.
Dahil doon sa COVID. Oo, inaamin ko yan. Pero mabibilang mo yung tao na inutangan ko. 1, 2, 3 lang yan. Actually, pinaka malaki kong utang 2 tao lang. Pero guys, pag nakuha ko yung pera ko, gusto ko bayaran ko yung mga yan. Para at least wala na akong problema. Mag-focus na ako sa pamilya ko, sa anak ko, kung ano yung magandang i-business ko, yun yung i-focus ko. Pero yung pagdating sa pera guys, kahit gaano kabait, sabihin ko sa inyo, dyan talaga masisira ang friendship. Nangyari sa akin yan guys. Kasi may mga umutang sa akin noon guys. Ako, na inutangan, okay, hindi ako nang away. Never na nakarinig sa akin. Alam ko naman kung nakikinig kayo dyan, yung mga may utang sa akin, ha? Kung hindi, tahimik lang ako, hindi ako nagsasalita, okay? Pero, mapapansin mo, yung mali mo, hindi na kita lalapitan. Hindi ka na makakaulit sa akin. Ganyan ang ugali ko. Kaya, nakakadala guys. Nagigigil ako kung alam nyo lang yung nag-iisip ako na paano ko makuha yung pera ko. Nag-iisip ako guys, kung hindi lang tumawag yung isang kaibigan ko, bakit ka maglo-lawyer? Bakit ka magbabayad ng ganyang halaga? Naniningil ka nga, naghihirap ka nga, naniningil ka. Naku, pumunta ka kay Rapi Tulfo, doon ka magsumbong. At least doon, wala kang lawyer na kailangan. Wala kang gagastusin. Kaya napaisip ako guys, sabi na, ang dami nagsabi, mauungkat yung background mo. Pakialam ko, mas maganda ngayon para sumikat ako Sabi kong ganun nobody is perfect. As long as nasa tama ka at wala kang ginawang mali, bakit hindi, di ba? Sabi ko, to the public ito guys, talagang makikita nyo sa sabog talaga to, promise. Actually, pwede siyang makulong may bounce check siya sa akin Pero, kung pwede ko siyang kausapin ng public, pero kay Rapi Tulfo, kasi ayaw ko magbayad ng attorney, well, doon kami magharap. Yun naman ang gusto niya para i-public ko siya, para at least yung ibang pinagkautangan niya ng milyon, malaman kung ano siya, di ba? Baka sa sunod, ipatulpo na rin siya. Alam ko may mga utang siya Ang yabang mo, madam. Ang masaklap pa niyan noon, ang pangit ng treatment niya sa akin, tapos siya pa yung may utang. Pero, okay lang, nagpakumbaba lang ako. Hanggang sa ngayon, napansin ko, puro siya reason, puro dahilan. Ang tao, kung gustong magbayad, na alam naman niyang may pera siya, foreigner ang asawa niya, magbayad ka na, madam. Hindi yung ang dami mong reason. Ngayon, hindi ka magre-reply. 1 buwan bago mo ako i-reply. Kapal ng muka mo. Ayoko ng ganyang mga tao. After nito, na mai-report ko yan, after nito, trust me, I don't know you. Hindi kita kilala. I've never met you. Dahil sa ginawa mo sa akin. Yung mga kaibigan kong ganyan, hindi ko na binabalikan. Lalo pag may utang sa akin, guys, nakakawala ng gana. Kasi ikaw, alam mo sa sarili mo, may utang ka. May mga utang sa akin, guys. 20,000, 30,000, 40,000, pero never akong nang away. Never yan. Pero ngayon guys, hindi na maganda. No? Hindi na maganda. Kung utangan ka ng sobrang laki na pera, hindi na maganda. Kaya, you need to find a way. Kasi pinaghirapan mo halos wala kang tulog. Kita nyo naman guys kung paano ako umarangkada. Kita nyo naman kung paano ako magsikap, di ba? Kita nyo naman kung ano ang ginagawa ko para magkapera ako. Pero mapupunta lang sa ibang tao. Uy! Hayaan yung manood siya, guys. Manood yung madam na yan. Real talk lang to. Sa totoo lang.
Ayaw ko sa tao yung mayabang. Alam nyo, kasi ako hindi ako mayabang eh. Hindi ako chismosa, hindi ako mayabang, hindi ako ganun. Napansin nyo, lagi ako mag-isa kasi laging iniisip ko, ang mabuhay ko yung anak ko, masuportahan ko yung anak ko, masuportahan ko yung pamilya ko, magkaroon ako ng income. Yan yung lagi kong iniisip. Never ako nakipagchismisa, never kong ina-underestimate yung mga tao, never akong nagchismis, never akong nagselos, never. Mas masaya pa ako kung ang isang tao ay gumanda ang buhay. Okay, ganyan ang ugali ko. Matutuwa pa ako na umangat yung buhay mo. Merong result sa mga paghihirap mo. Masaya ako sa ganung tao, guys. Ang dami kong kakilala na ganon, na talagang gumanda ang buhay nila dahil pinagsikapan nila. Meron akong kakilala, guys. Mostly kasi yung iba naman naging friend ko talaga. Yung iba may mga may-ari ng negosyo na talagang pinagpuyatan nila. Masaya ako para sa kanila dahil gumanda yung buhay nila. Masaya ako, yung iba nakapag-asawa ng foreigner, nagkaroon ng negosyo, magandang buhay. Masaya ako para sa kanila, guys. Ako kasi syempre may sarili-sarili kasi tayong may sarili-sarili kasi tayong buhay eh. For me, why don't you mind your own business? Why don't you, isipin mo na lang yung sarili mo, instead na, instead na binabantayan mo pa yung ibang tao. Ang dami, yung mga true friends, yung mga tunay kong mga friends, nagme-message sa akin. Kaya, talagang, guys, sa totoo lang, guys, kung alam nyo lang yung pinagdaanan ko ngayon, ang dami kong pinagdaanan, as in. But, I'm a fighter. I'm a kind of person, I'm a fighter, I'm very brave woman, I'm strong enough, at the age of 41. When I was 20s, that's when I started to be an independent, na malayo sa pamilya, naging OFW, tapos nagkaroon ng, umuwi ng Pilipinas, nagnegosyo, tapos ang lagi kong nasa isip nun is gusto ko dumikit sa mga taong na-improve yung life. Ganun ang naisip ko noon. Kaya iniiwasan ko yung mga tao noon na walang ginawa kundi uminom, walang ginawa kundi manigarilyo na lang, nakaupo lang sa inuman. Kasi may mga ganyan na mga kaibigan ko dati. So, iniiwasan ko yung ganun, hindi ko na binalikan. So, ang dinidikitan ko lang talaga yung mga tao na may mga negosyo, ganun. Kasi, knowledge is power eh. So, hanggang sa natuto ako na magnegosyo, natuto akong mag-isa, natuto akong maging independent. Sobra. So, eto pa guys, ang masaklap, 'di ba? Nag-asawa ako ng foreigner. Ang problema kasi yung ugali. You cannot handle talaga. Alam niyo yung ugali, guys, sabihin ko sa inyo, sobrang hirap. Most especially na American yung asawa mo. Hindi naman niya ako naintindihan hayaan mo siya. Okay? I don't know kung tinitingnan niya ako kasi syempre nag-away naman na kami. So, hindi ko naman ipipilit yung sarili ko kasi I don't deserve Sa tanda kong ito, guys, 'di ba? For how many years na akong naging independent? How many years kong itinaguyod yung pamilya ko? Yung anak ko, binuhay kong mag-isa, 'di ba? Sa tingin nyo kaya maghahabol pa ako sa lalaki na wala namang care sa akin? Of course not. Of course not. Ang dami kong manliligaw. Honest to the public kong sasabihin yan, ang dami kong manliligaw, guys. Ang dami kong manliligaw, mayayaman, sobrang yaman, pero may naitulong ba? Oh. May mga nakausap na ako, alam naman nilang single mom ako. Oh, 'di ba? Sinabi ko naman na single mom ako at alam naman nila for how many years. Ang iba nga naman liligaw ko 10 years na Kilalang kilala na ako pero never nag-offer. Kaya never din nila ako maging girlfriend. Yun ang totoo. Kasi kuripot Kuripot sila. Gaano kayaman ang isang tao kung hindi man lang mag-offer or tumulong sa'yo, guys? Useless. Hindi ko talaga sasagutin yan. It's better na kahit hindi mayaman ang maging boyfriend ko, kung tumutulong man lang sa akin, it's better. Mas okay pa. Naku,
yung asawa ko guys, after all na ginawa ko lahat, I tried to make na maging okay yung relationship namin. Wala. Selos. Pinag-iisipan ako ng masama. Iniisip niya, I'm after his money. Excuse me. Kung pera lang ang habol ko sa'yo, sana. Hindi na ako nag-asawa. Hindi na kita, niloko na lang kita. Diba? Ano na lang ako ng mga bata. Hindi eh. Kaya, useless guys. Nawalan ako ng ganang mag-asawa. Most especially foreigner. Swerte lang yung mga kaibigan kong nag-asawa ng foreigner na sinusuportahan ng maayos. Pero I never lost hope naman. Yun nga lang, hindi lang talaga ako basta-basta. Ang dami nagsasabi sa akin na you're such a type of a woman na hindi ko kailangan ng isang lalaki sa buhay ko. Sabi ko, siguro nga, oo, kung talagang ipupush ko yung sarili ko na mag-work, na I don't need anyone. Kasi guys, katulad yan, pag ako nagdesisyon ako next month, after kong magpatulfo, actually, gusto ko nang lumipad again. Kaya gusto ko nang pumunta sa ibang bansa na talagang, yung kikita ka ng malaki, na 1 taon kang mag-work, or 2 years kang mag-work, na pag uwi mo ng Pilipinas, may milyones ka. Okay? Yun ang gusto kong mangyari. Kaya, nanggigigil ako guys, kung alam nyo lang. Kung hindi lang nag-typhoon, dapat matagal na akong nag-report doon kay Rapi Tulfo. Kaso nag-typhoon kasi ngayon lang na okay yung natin, sitwasyon ng panahon. So ayan nga. Papasalamat lang ako na may mga kaibigan ako na nagmamalasakit, na pag may sasakyan, sila pang nag-o-offer na matulungan ako, di ba? Kapal lang muka ng madam na yan. Nanggigigil ako sa kanya. Katotoo lang. Gigigil ako sa kanya guys, kung alam nyo lang. Ha? Napirwisyo niya ako, hindi ako nakapunta ng ibang bansa dahil wala akong pambili ng ticket, ang pera ko nasa kanya. Puro siya pangako. Puro siya pangako. Sabi ko sa kanya, kailangan kong lumipad. Kailangan kong pambayad ng hotel, pambayad ng airplane ko, kailangan ko ng pocket money ko. Never siya. Minamamaya-maya lang niya ako. Supposedly, mag-apply pa ako ng visa to Japan and Korea. Pero, minamamaya niya lang ako. Puro siya reason. Ang tao, guys, pag gustong magbayad, walang mga reason. Pero siya, reason siya ng reason. Ang dami niyang minamamaya niya ako hanggang abutin ng siyam-siyam. Hanggang how many months na utang niya sa akin, guys? 7 months na. Wala siyang binigay na pera ni piso. Gay, ang laki ng utang niya sa akin. Sa totoo lang. Ang daming sitwasyon kay Rapi Tulfo na mga scam na yan, ay, binawi or else makulong ka. At ang masaklap guys, nagbigay ng cheque, may bounce check sa akin, grounds niya na yun. Okay? Totoo siya, pwede siyang makulong doon. Pero, for me, to make sure na makukuha ko yung pera ko ng buo, kailangan ko siya i-report. Diba? Kaya, sayang guys. Yung mga kaibigan ko, kahit gaano ako kabait, walang nangyari. Bait kasi ako eh. Kaya, hindi na talaga makaulit. Yung mga kaibigan ko, hindi na makaulit. Yung mga may utang sa akin, hindi na makaulit, sorry. Kaya nung pumunta ko sa ibang bansa, nagkaroon ako ng pera, hindi na makalapit. Diba? Kaya, bahera, rare sa kaibigan ang tunay. May mga kaibigan ako talaga, kaibigan ko for how many years, like, more than 10 years na. Alam ko, nandiyan pa rin hanggang ngayon. Nag-uusap kami.
Wala kaming ginawa kundi mag-usap tungkol sa ganda ng buhay, paano ka maging asenso. Ganun ba dapat? Alam niyo yun? Puro positive ba? Puro mga, hindi yung mga negative na, yung iba dyan, mga kaibigan mo na manluloko. Masaklap pa. Tapos pag maningil ka, bungul-bungulan ka. Bisaya ba, bungul-bungulan lang ka. Kanang magpadungog na gani ka. Maningil ka na nga. Nagpaparinig ka na. Wala lang. Parang hindi ka lang napakinggan, hindi ka lang narinig. Ganun ang ugali nila, guys. Wa jud ko'y labot, madam. Maskin mag-public tang duha. As if, may sakit ako. Muntik na akong madisgrasya. Bulbul mo. Puro kadahilan. Ikaw may asawang foreigner. Ako wala akong asawa. Sariling sikap ko. Ikaw pa yung may utang sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Ni-express ko lang yung feelings ko, guys. Mas okay pa nga yung ganito to the public ka mag-ano, pero wag ka lang magsalita lang masama. Maging totoo ka lang. Kaya nga, pag nandito ako sa Pinas, nag-isip ako ba? Kasi syempre, wala naman akong trabaho, wala akong masyadong negosyo ngayon, di ba? Ang hirap sa Pilipinas, guys. Promise. Kaya, ang daming mga racket na ginagawa. Ang dami kong manliligaw. Sobrang yaman talaga. May-ari pa ng mga casino. May-ari pa ng mga school sa ibang bansa. May-ari pa ng mga golds, diamonds. May director ng call center. Pilot. Ang dami kong manliligaw, guys. Pero bihira ang tumutulong. Bihira yung mag-heartily given na, how are you there in the Philippines? Kumbaga magsabi ba, did you eat? Do you have money to buy food? Or do you want some amount of money? Kasi limpak-limpak ang pera mo, ang yaman-yaman mo. Nanliligaw ka sa akin, hindi ka man lang makatulong, di wag na. Hindi rin kita sagutin. O, di ba? Ganun lang. May manliligaw ako. Gusto niya, sagutin ko siya. Sinabi ako siya, alam mo namang sitwasyon ko sa asawa ko. Gusto niya, sagutin ko siya. Pero how many times na akong nagparinig sa kanya na, hindi suportahan mo ako kung gusto mo ako maging jowa. Kasi alam mo namang ang yaman-yaman mo. Tapos, ginanyan ko. Prank ka na talaga ako ngayon, day. Hindi pwede yan sa akin. Alam nyo bakit? Kasi, sa ibang bansa, kumikita ako ng malaki. Okay? Kumbaga, sino ka ba? 'Di ba? Sino ka ba? Kaya ko namang mabuhay. Lesson learned, guys, as in. Andito na. Sana bayaran na tong alahas na to. Alam nyo ba, guys? I'm gonna give you, ako, guys, walang nagturo sa akin na gumawa ng page. Okay? Kasi 'di ba may online business ako. Walang nagturo sa akin na gumawa ng carousel account. Sariling sikap ko talaga, guys. I keep on searching. Tapos walang nagtuturo sa akin paano mag-edit sa Facebook. Ako lang din, sariling sikap ko, sariling pag-aaral ko. 'Di ba napansin nyo yung ginagawa ko sa Facebook na minsan may mga doon lang, nag-check lang talaga ako, guys. Nagbabasa-basa lang talaga ako, natuto lang ako. Sariling sikap ko lang talaga siya, guys.
tataas na naman yung alahas, yung gold, tataas na naman. Kasi may inquiries ako. Meron akong guys, meron akong carousel account, nagbebenta ako ng mga alahas, ayan. 'Di ba pinupost ko yung mga alahas ko? So, dito, guys, kung gusto nyong magbenta ng kahit na anong bagay, alahas man, bags man, or mga damit man, accessories, lahat-lahat guys. Sa carousel, kung gusto nyo, kung yung ibang wala pang carousel ha, sa carousel guys, kahit hindi mo kakilala talagang makakabenta ka. It's a big help talaga. Kasi dito ako nakakabenta ng mga alahas ko. Dito ko kinukuha yung mga extra income ko din. Yung pag nakakabenta ako. Ito nga pag nagbayad ito, at least kikita naman. Nag-uusap kami ng kaibigan ko kasi pareho kaming Actually ako hindi ko pa masasabing hiwalay na talaga ako kasi actually I already asked an annulment paper sa asawa ko. Naghintay ako ng reply niya kasi ayaw ko na din nakaka-stress. Ayaw ko ng ganyang tao. Kaya ko namang mabuhay without him. Yun nga lang, gumastos talaga siya sa akin ng malaki. Akala ko naman mag-workout yung relationship namin. Well, I tried my best. But anyway, let's see. Kasi, kaya nga ayaw ko nang may manliligaw ako. Ayaw ko na. Nakakainis. Nadadala ako. Mas gusto ko pang mag-focus sa work, guys. Mas gusto ko pang mag-focus na kumita ako. Kaysa yung manliligaw ka, tas wala namang maitutulong sa'yo. Naku. Pass na, please. Ayaw ko na lang. Kaya minsan pag may manliligaw ako, hindi ko na sinasagot na nakaka-stress. Promise. ang dami kong gamit. Tapos isa pa yan, guys. Ang dami kong page. Isa pa yan, ang dami kong parating na mga perfume na naman galing ng Hong Kong. Kasi doon nga, yung mga extra income ko, nagbibenta ako sa mga patago. Kahit bawal patago akong ginagawa yun kasi nga mahilig ako magbenta. Doon sa ibang bansa kasi, malaki ang earnings mo pag pag may negosyo ka. Pero bawal kasi yun. Bawal talaga yun. Kung wala kang business permit, bawal yun. Actually, plan ko sana, kaso nga lang yung immigration sobrang higpit. Kaya nagpahinga muna ako. Then, pupunta ako sa ibang bansa na naman. Ay, thank you. May nag-share ng live ko. Guys, pa-share naman ako ng live ko yung mga damit kasi mga mura lang siya. Yung mga damit kasi na panoorin yung mga damit na nag-live selling ako kanina is mura lang siya from 20 pesos, 25, 50 pesos na lang. Mga dress ng mga nanay. Kasi mostly kasi mga malalaking sizes. Diba yung at saka mga mother natin mahilig sa mga maluwang na mga damit, diba? So yun yung mga pinost ko kanina. Mura na lang yan guys. Pwede kayong bumili, then pwede kong isend sa GNT or LBC. Nanghihinayang ako sa relationship ko kasi I tried my best to fix it all. Pero wala stress yung aabutin mo guys. Sayang, masasabi mong sayang, pero kasi tayong mga Filipino, tayo kasi yung
pasensyosa. Mahaba yung we have patience, mahaba ang pasensya natin. Then, tayo yung tao na, ayaw natin na inaapak-apakan tayo, na alam naman natin na tama tayo, di ba? So, kasi yung asawa ko, pag sinasagot ko kasi yun, ayaw na ayaw niya. Kasi ayaw ko din namang apakan niya yung mga Filipino. Kasi siya, mahilig siya. Minsan, underestimate siya ng mga tao. So, kasi mayaman siya, mahirap lang ako. Okay? So, hindi kami nag-match. So, yung asawa ko kasi, guys, pag mayaman ka, iba yung lifestyle mo. And then, kasi, kikita mo naman talagang mayaman ang asawa ko. Bakit ako ginastusan ng milyon sa katawan pa lang, di ba? Sa katawan ko pa nga lang, yung boobs ko pa nga lang, tsaka yung ngipin ko, milyon na. Yung mga gamit ko, mga MacBook ko, magkano yan? 200,000, 100,000 yan. Yung cellphone ko, galing sa kanya to. US phone to. Actually, dami niya nang naibigay, pinag-shopping niya. Galante talaga, kaso nga lang, when it comes to attitude kasi, yan yung problema ko. Even to my previous na mga relationship ko. Yan yung problema ko, guys. Yung attitude talaga. Kasi, Filipino tayo eh. So, we want someone who will understand us and someone who knows the culture of the Philippines. Na mahirap lang tayo. Iba kasi sa kanila, guys, yung yung ibang foreigner kasi, heartily given, 'di ba? Like, swerte, bihira lang swerte-swertihan. Yung iba sa kanya, kailangan mo magsabi. Hindi ko ugaling magsabi, guys, na humingi ng pera. Dapat common sense, asawa kita, ikaw na yung magbigay. Alam mo yung ganun? Nag-uusap kami ng kaibigan ko, guys. Kasi sinasabi ko sa kanya, I tried to fix my relationship. And that's a part of our life na ganun ang past relationship. Well, I tried my best. Diba? Ang ayaw ko, guys, yung mga nag-i-inquire ba ng alahas, tapos sabi ko, ready to pay na ba to? Sure to buy na ba to? Sabi, okay, pa-check na lang please. Sure to buy na po yan. Tapos pag na-check na yung alahas mo, guys, andyan na yung alahas, ay, ang daming rason, tas hindi na kukunin. Nakakainis. It's a waste of my time. Totoo lang. Kasi bago ako magpa-inquire, sabihin ko, sure to buy na ba yan? Alam mo yung mag-inquire, tas hindi naman pala bibilhin. Nakakainis lang. Diba? Grabe, guys. Alam nyo ba? Ako, at saka yung friend ko na foreigner din ang husband, sabay pa kami ngayon na naghiwalay. Okay? Sa akin talaga, hindi niya ako kinakausap kasi napuno na ako eh. Humingi na ako ng annulment eh.
Kaya, ang masaklap pa niyan, ano ba to? Kailangan pang mas maliit, nakakainis naman to. Mag-inquire, tapos hindi naman, it's a waste of time lang talaga. Alam nyo yun? Grabe guys, no? Hindi ko lubos maisip na talagang may mga ganyang tao. Talagang magbibigay ng stress sa'yo. Kaya nga, naiinis na talaga ako. Nanggigigil na ako. Kailangan ko na talagang makapag-report. Nabusog tuloy ako sa spaghetti. Ganun lang ako guys, bibili lang ako ng pagkain. Kasi hindi ako nagluluto. Kasi yung kapitbahay ko kasi dito guys, yung mga kapitbahay ko dito, sa loob ng subdivision namin, ang dami nagluluto dito guys. Napansin nyo, ito, katulad nito pansit na to, 25 pesos lang to. O, pandesal 250. Tapos, ito, biko, 30 pesos lang guys. And then, itong food na to, ito guys, 30 pesos lang yan, rice at saka egg na, ang sarap. Oh, di ba? Sulit na, the whole day, may pagkain ka na guys, magkano lang ang mo. Kung may 100 pesos a day ka, times 30 days, let's say 3,000, ayan, pwede ka nang bumili ng food dito sa online. Kaya, hindi na, no need na, pero minsan guys, namimiss ko din yung mga vegetables, like, actually, last na food ko, kanina yung potato, niluto ko yun. Tapos, nung nakaraan, nagluto ako ng, ano ba yung niluto ko? Bumili din ako ng gulay eh. What else pa yung mga pinagluluto ko? Kumain ako ng cucumber. Tas, mahilig ako sa mahilig ako sa vegetables. I'm vegetarian actually. Kaya nga sabi lang, ang payat mo, sabi ko, kasi hindi ako mahilig sa taba. Hindi ako mahilig sa mga fats. Ay, by the way guys, kung sino man sa inyo ang may kakilala na kaibigan nyo, na for example, meron silang sinanlang alahas. For example, may kakilala ka, may kaibigan ka, nagsanla ng alahas, tapos hindi niya na matutubos, maririmate na. Bago magrimate yung alahas, bago yun, sabihin mo sa akin. Kasi meron akong boss na American, na yan yung negosyo niya, na willing siya ang magtubos ng alahas mo. Bibigyan ka na, kung magkano yung sanla ng alahas mo, bibigyan ka na ng pera, kaysa hindi mo matubos, mawalan ka pa, wala kang pera. So, instead na mawalan ka ng pera, so, ang gagawin guys, tutubusin niya yung alahas mo, bibigyan ka niya ng pera, pero yung alahas mo, mapupunta na sa kanya. So, siya yung tutubos. So, pag may kilala kang ganun guys, in Manila area lang, tong Manila area na to, na hindi niya na kayang tubusin yung alahas niya, sabihin mo sa akin. Okay? Kasi yung boss ko, willing siya na siya ang tumubos doon sa pawn shop, tapos bigyan ka niya ng pera, pero kailangan ako na pinagkakatiwalaan niya, kailangan kong i-confirm sa pawn shop na nandoon yung alahas mo. Okay? Kasi pag kukunin ko yun doon, ibibigay ko yun kay boss, and then bibigyan ka niya ng pera. Katumbas doon sa alahas mo na sinanla. At least nagkapera ka pa. Kaysa mahatak yung alahas mo ng pawn shop, nawalan ka ng pera, di ba? Nawalan ka ng alahas, nawalan ka wala ka pang pera, wala ka ng alahas. At least yan, kahit maibigay mo yung alahas sa kanya, siya ang tutubos, at least mabigyan ka niya ng pera. Kung magkano yung halaga ng sanla ng alahas mo, bibigyan ka niya ng pera. Nagets nyo? It's better than nothing, di ba? So, kung sino man sa inyo yung may mga kaibigan, pero
ano lang tayo guys, Manila area lang tayo, okay? Kasi Manila lang kasi siya eh. Andito kasi siya every 2 months. So, uuwi siya ng US, then babalik siya dito. Kasi may anak siya dito, guys. So, pinapasyalan niya yung mga anak niya dito. Okay? So, ayan, may pera naman kasi siya. So, yun lang. Actually, may kausap na ako na mga kakilala lang din na nakasanla yung alahas. Pero, sabi ko, parating si boss. So, kailangan natin ma-confirm kung ano ba talaga yung status or ano nyo, yung decision nyo, just let me know. Kasi meron nga akong mga kakilala na ganun, nagme-message sa akin na ipapatubos daw nila yung maririmata yung alahas, baka daw gusto kong kunin. Sabi ko, depende, kung ma-confirm ko na nandyan yung alahas mo sa loob ng pawn shop na yan, ibibigay mo yung resibo sa akin, i-check ni boss, bibigyan ka ng pera, kukunin namin yung alahas, mapupunta kay boss yung alahas. Kasi yan yung negosyo niya. Yan yung business niya, mga diamonds, golds, ganun yung business niya. So, kaya nag-post ako, magre-repost na naman pala ako para at least makita ng mga tao na ganun nga. So, ito pa guys, no, may i-share pala ako sa inyo. Sa Facebook guys, no, kung gusto mong kumita pala, keep on posting ka ng mga pictures, reels, videos, tapos text. Dati kasi guys, hindi ako mahilig mag-post ng text, napansin nyo. Hindi ako mahilig magsalita sa public. Ngayon, napansin ko na yun palang mga pinagsasabi mo na mga words lang. Okay? Aside kasi sa, di ba, gumagawa tayo ng video, gumagawa tayo ng reels. So, aside kasi sa video and reels guys, kailangan palang mag-post ka ng mga words like, kahit sabihin mo lang na good morning, good afternoon, good evening, yan pala guys, pag binasa pala yan ng mga viewers mo, pag binasa nila, tapos nag-click sila, di ba, magla-like sila. So, pag binasa kasi yan guys, dyan palang kikita ka na. Okay? So, i-click, di ba, magla-like or mag-heart. So, meaning, nag-react siya. So, pag true reactions kasi ng mga viewers mo, followers mo, yung text na sinusulat mo doon sa Facebook, kumikita ka doon. Okay? Natutunan ko din yan kasi nag-aaral nga ako lagi sa Facebook. Reply lang ako guys. So hopefully, in God's will, inshallah, hopefully by next month, yung plan ko talaga is lumipad ulit. Pumunta ulit ng ibang bansa. So, since andito pa ako, ibibenta ko muna yung mga gamit ko. Kasi, pag nasa ibang bansa, guys, ang plan ko talaga, how many months na naman ako hindi uuwi. Pag ang isang bansa kasi, like, pwede kang pumasok, and then pwede kang lumabas. So, depende sa'yo, kung pupunta ka sa ibang bansa, tas babalik ka dun sa bansang yun. Ganun kasi. So, kaya ako nag-check din talaga ako sa mga connection, sa mga kaibigan. Nagkaroon ako ng allergy guys, kaya umiinom ako ng gamot. Kasi pag hindi ako uminom ng gamot, lalo siyang lalala. Siguro sa kinakain ko, kaya nag-stop ako ng mga yung mga bawal. Actually, hindi naman siya malaki in person. Actually, hindi yan malaki.
Sobrang busy ko guys. Kung alam nyo lang, everyday talaga ako may ginagawa. Grabe guys, lahat binibenta ko yan. Kaya sabi ko, ibenta ko ng mura, makinabang yung ibang tao, maging masaya. Alam nyo guys, masaya ako pag masaya ang tao. Masaya ako pag umasenso yung tao. Ganun ang ugali ko. Hindi ako inggitera, hindi ako chismosa, hindi ako selosa, hindi ako ganung tao. Kaya bihira sa mga kaibigan ko din. Yung mga kaibigan ko for how many years? Like 10 years na. How many years ko na silang friend, kilala talaga nila ako. Kaya it's better to stay at home na magnegosyo ka kaysa makipagchismisan ka. Ano naman itong sinasabi niya? Oo, nalalakihan pala siya. Gusto niya yung sukat mismo ng piso. Ano ba to? Gusto niya mas maliit. Wala namang mas maliit yata. Yun talaga. Grabe guys. Kung alam nyo lang, nagpapapagod lang ako sa sarili ko dahil may insomnia ako, hindi ako makatulog. Imagine nyo guys, until now, hindi ako inaantok. Napansin nyo, hindi ako makatulog. Wala naman ako tinitake na na gamot na yun lang guys, yung para lang sa allergy ko. And then, minsan pag masakit yung pag masakit yung katawan ko, ayun guys, nagtitake ako ng para sa allergy ng ito. Ang kati kasi skin disease yata to. Baka may nakain ako. Ang kati as in. Pero hindi ko siya kinakati kasi nga baka masugatan. So, meron pa akong 3. Sana mawala na to. Ang kati kaya. Ba yan? Nako. Ganito kasi gusto niya. Just yung gusto niya yata. Mas maliit sa piso ang size.
Nabibigatan. Nabibigatan. Meron kasi ako inquiry ng alahas. Tapos, yung size niya hindi magkatugma kaya nabibigatan siya. So, anyway. Maghanap na lang daw siya ng ibang anyway, maghanap na lang muna siya. Grabe guys, kailangan ko nang magpahinga. As in, hapon na talaga siya guys. Kailangan kong matulog ng how many hours. Hindi yung ganito. Until now, hindi ako makatulog. Kailangan ko ipikit yung mata ko. Pilitin ko. Dami kong gamot guys. Napansin nyo, ayan oh. Imagine nyo, ito kasi nung nasa ibang bansa ko, ang dami, may Newsep ako, may tusiran ako para sa katawan. Tapos may loperamide ako, may para sa allergy, para sa ubo. Dami kong gamot. Ganda ng lalagyan ko. Actually, cake ang laman nito eh. Ginawa ko, nilagyan ko ng gamot. Guys, magsi-17,000 na naman tayo soon. Chine-check yung account ko, guys. Everyday ako nag-check ng account ko. Tumataas yung earnings. At least, kahit papaano, kumikita siya ng kahit $1 US. It's a big help. Kasi nga, I keep on posting everyday. Tapos, kailangan pala, guys, hindi lang sa pagpo-post mo, hindi lang sa pagpo-post mo ng pictures, ng reels, ng video mo or text mo, kailangan pala talaga lagi kang nagvi-video, lagi kang nagla-live. But anyway guys, kailangan ko nang magpahinga. I-end ko na yung live ko. Magkikita tayo mamaya. Okay? So, I'll see you later. Kailangan ko nang... So, plano kong magnegosyo ng mga chocolates na mga imported. Actually, yung mga chocolates na mga imported na galing ng ibang bansa. Dala ko dito as in, made in Hong Kong talaga siya. Actually, tinitikman ko siya. Masarap talaga.
May order. I-check ko nga itong bag na gusto niya. Ayan guys, gusto ko ding mag-live ng bags, na mga bags na mura. Na 150, 200, 250. Gusto kong mag-live ng ganun guys. Alam nyo yun. So, kailangan kong magpahinga guys kasi bukas, ay hindi bukas, sa Thursday pa pala, hindi pala ako matutuloy tomorrow. Tomorrow is Wednesday, so mga Thursday pa. Sorry. Grabe. Sobrang busy ko. Imbis na matutulog na ako, ang dami ko kailangang sagutin na mga inquiries. Ka-sexy ba ko eh? Alam nyo guys, kung hindi lang importante ang matulog, hindi na ako matutulog, magtatrabaho na lang ako. Kasi gusto kong i-arrange dito sa baba yung mga bags. Ibababa ko dito yung yung sabitan ng mga accessories ko. Para pag nag-live ako, hindi ako mahirapan. Tama, ibababa ko dito yung sabitan ng accessories. Tapos tanggalin ko yan guys. Tatanggalin ko yan mga... Ito, nakita yung mga display dyan. Kita nyo yan, di ba? Tatanggalin ko. Ililipat ko siguro to. Kasi ang plano ko ito, guys. Ayan o. Nakita nyo yan, yan. Ang plano ko yan, lagyan ko siya ng bags. So, i-display ko yung mga bags dyan, na mga paninda ko.
Kasi pinapili ko na yung pamangkin ko kasi gusto niya ng bag. Pinapili ko siya, sabi ko isa lang. Nagpili na yung pamangkin ko ng bag. Tag-isa sila ng ng isa ko pang pamangkin. Pero actually, gusto kong bumili ng bundle na isang box. Na puro bag siya, guys. Kasi mas makakamura ako. May bibenta ko siya ng mura sa inyo. Pag bibili ako na isang box. Bakit ganun? Nag-i-inquire ako ng ibang damit. Ang mamahal naman kasi, guys, yung mga ini-inquire kong mga damit. 'Di ba? Pag bibili ka pag makikita mo, ang per damit is 50 pesos. Magkano na lang ang profit mo, 'di ba? Pag nagbenta ka pag kinuha mo siya ng 50 pesos, kailangan mo siya ibenta ng 80. At least may 30 pesos ka, or 100 may 50 pesos ka. Kasi ang sa akin, guys, gusto ko pang masa. Yung mga mumurahin lang, like 20 pesos, 25. Kaya kanina nung nag-live selling ako, napansin nyo, binibenta ko talaga siya ng mura. Follow. So, parang inaantok na ako, matutulog ako ng few hours, tapos gigising ako ng gabi. Kasi, imagine nyo guys, dilat ako ng daytime. Wala akong pahinga. Like, gusto ko yung paghiga ako, diretso ako tulog. Alam nyo yun, ganun. Magse 17,000 followers na naman tayo, guys. Grabing pagsisikap dito sa Facebook. Go, push pa more! Puyatan talaga, guys. Alam mo, kung gusto mo talagang kumita sa Facebook, guys, puyatan talaga. Kaya kanina hindi ko mahawakan yung cellphone ko kasi ina-arrange ko nga dito, inaayos ko. Tsaka hindi madaling mag-ayos ha. Hindi madaling yung mag-picture ka ng 1 by 1, tanggalin mo na naman, isasabit mo na naman, alam mo yung ganun. Picture, tas naghahanap pa ako ng hanger sa taas. Ibababa ko na yung yung mga hanger, tsaka yung ibang paninda. Mababa ko na kasi sobrang dami na doon sa taas. Gusto ko magbenta ng mga bra, guys. Bentahan ko kayo ng mga bra ko na slightly used lang. Ang gaganda, 34 ang size. Ang gaganda ng mga niya. Ang gaganda ng mga foam.
Tama pala guys, mag live selling pala ako ng mga bra ko. Ibenta ko pala yung mga bra ko sa inyo ng mura. 150 pesos lang. Pwede, di ba? Pero may mga ano yun, may mga wire, may mga foam siya. Ay nako, iwanan ko na nga kayo guys. Nagsasawa na kayo sa pagmumukha ko. Tingnan ko nga dito. Ang dumi ng kamay ko, kailangan ko maghugas ng kamay. Tingnan mo yung itsura ko, para ako si Pokwang. Alam niyo yung madungis ang itsura, guys. Yung lamesa ko nga, sobrang gulo eh. Ayusin ko muna yun. Bukas na nga, mag-ayos. Sige, guys. Magpapahinga na muna ako, guys. Okay? Pahinga muna ako. See you later. Kasi magbababa ako ng mga paninda. Bye-bye, guys. See you on my next live for my next live selling.